Channeling your energy, your soul calls here. Bago tayo magsimula, huminga ka muna ng malalim at hayaang kumalma ang isip mo. Kung dinala ka ng reading na to, maaaring may message na kailangan mong marinig sa tamang oras. Hindi ito nakabase sa iyong zodiac sign, edad o sitwasyon. Kunin mo lamang ang mga salitang malalim na tumutugma sa puso mo at hayaan mong gabayan ka ng iyong intuition habang sabay nating binubuksan ang energy ng reading na to. May isang energy dito na parang pagod na sa paulit-ulit na sitwasyon. Hindi ka naman nawawalan ng pagkakataon pero parang hindi na tumatalab sa puso mo ang mga bagay na dati ay nagbibigay sa iyo ng saya. Habang nakatingin ka sa isang bahagi ng buhay mo, may isa palang biyaya na tahimik nang inilalapit sa iyo na hindi mo pa napapansin. Munting paalala, hindi ako unang nagme-message sa kahit sino man para mag-alok ng service o reading. Kayo po ang unang magme-message sa akin sa mga nakapost na contact info o social media account. Pakiramdam mo, baka sinasabi mo sa sarili mo, ilang beses ko na tong sinusubukan o kaya parang wala namang nangyayari. Pero ang ipinapakita sa akin ng energy mo, hindi dahil walang dumarating. Ang nangyayari, masyado ng puno ang isip mo ng pagod, pag-aalala o pagkadismaya. Kaya hindi mo agad nakikita ang ibang direksyon na unti-unti nang bumubukas. May ilan sa inyo na matagal nang naghihintay tungkol sa trabaho, negosyo, pera o isang personal na hangarin. At habang naghihintay, unti-unting nawawala ang excitement ninyo. Hindi ito nangangahulugang tapos na ang pangarap mo. Ang ipinapakita lang dito, kailangan mong alisin sandali ang tingin mo sa kung ano ang wala para makita mo kung ano ang nandyan na. May energy rin dito ng mga taong tahimik lang pero marami nang iniisip. Hindi mo sinasabi sa lahat ang pinagdadaanan mo. Kapag may nagtatanong kung okay ka lang, ang sagot mo ay oo. Pero sa loob mo, marami ka nang kinikimkim. Ang nakukuha kong message ay may pagkakataong lumalapit sa iyo sa simpleng paraan. Hindi ito laging ingrande. Minsan isang tawag, isang message, isang idea, isang taong biglang magpapayo sa iyo. Dahil simple lang to, possible ring hindi mo ito seryosohin sa umpisa. May mga nanonood na parang gusto nang sumuko sa isang plano, hindi pa panahon para gumawa ng desisyong dala lamang ng pagod. Magkaiba ang pagod at pagtatapos. Kapag pagod ng tao, gusto niyang umalis. Pero kapag tapos na talaga ang isang kabanata, may kapayapaan siyang nararamdaman. Kaya suriin mo muna ang sarili mo. Nakakakita rin ako ng energy ng mga magulang, single mom o FW at mga breadwinner. Matagal mo nang inuuna ang pangangailangan ng ibang tao. Kaya parang nakakalimutan mo nang tanungin ang sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Kung estudyante ka naman, wag mong isipin na nahuli ka na. May kanya-kanyang oras ang bawat tao. Hindi sukatan ng bilis ng iba sa magiging tagumpay mo. Sa usaping financial, may energy rito na kailangan mong tingnan ang isang opportunity na dati mo nang binaliwala. Possible noon na hindi pa tamang panahon. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa pag-ibig, ang energy ay nagsasabing huwag mong pilitin ang sarili mong maramdaman ng isang bagay kung wala pa talaga. Kung kailangan mo munang huminga, mag-isip at unawain ang sarili mo, gawin mo yon. Walang masama ang paglalaan ng oras para sa sarili. Napakalakas ng message rito tungkol sa pagiging present. Minsan kasi sobrang abala tayo sa hinaharap o sa nakaraan kaya nalalagpasan natin ang mga biyayang nasa harapan na natin. At ito ang gusto kong ipaalala sa iyo. Hindi lahat ng tahimik ay walang nangyayari. May mga pagkakataon ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa loob bago ito makita sa labas. Kung napapansin mong parang bumabagal ang takbo ng mga bagay, maaring hindi yun ang parusa. Baka binibigyan ka lang ng panahon para makita ang isang bagay na dati ay hindi mo napapansin. Uminga ka, tumingin ka ulit. Buksan mo ang isip at puso mo dahil may inilalapit na opportunity ang divine na hindi kailangan habulin. Kailangan lang itong mapansin. At habang nakatutok ako sa energy na to,
Malinaw ang nararamdaman ko na hindi pa ito ang buong message. May isa pang mas malalim na gabay na gustong iparating tungkol sa direksyon ng buhay mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo at sa susunod mong hakbang. May isa pang malakas na energy na lumalabas. Hindi ito tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa tamang oras at tamang direksyon. May ilan sa inyo na matagal nang nagtatanong kung bakit parang ang bagal na mga pangyayari. Pero ang ipinapakita sa akin, may mga pinto na hindi pa bumubukas dahil may kailangan ka pang matutunan bago pumasok doon. Hindi ito parusa ha, ito ay paghahanda. May isang tao rin dito na unti-unting nagiging mas matatag. Dati madaling maapektuhan sa sinasabi ng ibang tao. Ngayon, mas pinipili mo ng makinig sa sariling konsensya kaysa sa ingay ng paligid. Kung napapansin mong mas gusto mong mapag-isa nitong mga nakaraang araw, huwag mong isipin na mali yun. Minsan, sa katahimikan tayo binibigyan ng pinakamalinaw na gabay. Habang tahimik ang paligid, mas naririnig mo ang tinig ng sarili mong intuition. May energy rin dito ng isang bagong simula. Ngunit, hindi ito basta pagsisimula dahil lamang sawa ka na ha. Ang simulang ito ay nagmumula sa mas malinaw na pag-unawa sa sarili. Hindi mo na kailangang dalhin ang lahat ng dati mong takot sa susunod mong hakbang. Sa usaping trabaho o negosyo, may nakikita akong pagkakataong nangangailangan ng dagdag na kaalaman. Posibleng may bagong skill, training, certificate, o simpleng pag-aaral na magiging susi para mas lumawak ang iyong opportunity. Huwag mong maliitin ang maliliit na hakbang. Ang malalaking tagumpay ay kadalasang nagsisimula sa mga simpleng desisyong inuulit araw-araw. Kung tungkol naman ito sa pera, hinihikayat kang maging mas matyaga kaysa maging padalos-dalos. Hindi lahat ng mabilis ay pangmatagalan. Ang mas matibay na foundation ay binubuo ng dahan-dahan. May ilan sa inyo na parang may dalawang boses sa isip. Ang isa ay nagsasabing kaya mo. Ang isa naman ay puro takot ang ipinapaalala. Ang mensahe ay huwag mong hayaan ang takot ang maging tagapili ng magiging direksyon ng buhay mo. Napakalakas din ng energy ng intuition ngayon. Kung may isang tao, sitwasyon o alok na hindi maipaliwanag pero parang may kakaibang pakiramdam ka, huwag mo tong baliwalain. Hindi lahat ng babala ay maingay. Minsan ito ay isang simpleng pakiramdam na paulit-ulit na bumabalik. May mga nanonood na nakakakita ng paulit-ulit na simbolo, numero, panaginip o mga pagkakataong tila hindi nagkataon lang. Kapag nangyayari ito, maglaan ng ilang minuto upang itanong sa sarili, ano ang gusto kong ipaalala sa akin ng sandaling ito? Minsan ang sagot ay nasa loob mo na. Kailangan mo lamang itong pakinggan. Para sa iba, may lumang kabanata na tuluyan ng nagsasara. Hindi dahil natalo ka ha, kundi dahil natapos mo na ang aral na kailangan mong matutunan doon. Hindi mo kailangang bumalik para patunayan ang halaga mo. At kung may hinihintay kang confirmation mula sa langit, ito ang nararamdaman kong message. Mas malakas ang gabay na nasa paligid mo kaysa sa iniisip mo. Habang patuloy kang gumagawa ng mabuti, patuloy ring inaayos ang mga pagkakataong nakalaan para sa'yo. Kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan, magtiwala sa proseso. May dahilan kung bakit dinala ka hanggang sa puntong ito. At ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay unti-unting naglalapit sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. May isang message pa na napakalakas ng dating na energy. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam mo walang nakakakita sa lahat ng sacrifice mo. Tahimik lang lumalaban, tahimik kang umiiyak, tahimik kang bumabangon araw-araw. Pero ang pinapakita sa akin, walang kahit isang mabuting ginawa mo ang nawawala. Lahat ng itinanim mong kabutihan ay may tamang panahon ng pag-ani. Nakikita ko rin na may ilan sa inyo na matagal nang humihingi ng senyales at nakakatuwa. Ayan. At ang lumabas ay 333.
Para sa akin, ang numerong ito ay paalala na hindi ka nag-iisa sa landas na tinatahak mo. Ito ay paanyaya na balikan mo ang sarili mong kakayahan. May talento kang matagal nang nakatago. May creativity kang matagal mo nang hindi ginagamit. May pangarap kang minsan mo nang isinantabi dahil inisip mong huli na ang lahat. Ay nako. Pero hindi yan ang nakikita ko ha. Nakikita ko ang isang taong unti-unting binabalik sa tunay niyang layunin. Kung matagal ka nang nagdadalawang isip kung sisimulan mo ba ang isang project, negosyo, content creation, pag-aaral o anumang bagay na nagpapasaya sa puso mo, parang hinikayat kang wag nang pigilan ang sarili mo. Hindi kailangan maging perfect ang unang hakbang. Mas mahalaga na magsimula kaysa manatiling naghihintay ng tamang panahon na maaaring hindi mo maramdaman kung palagi kang natatakot. Naway tulungan tayo ng Wisdom Oracle card at ang barahan na nabunot ko ay Imagine. Napakaganda ng message na to. At ang salitang ito ay pinapaalala na lahat ng bagay ay nagsisimula muna sa isip bago maging realidad. Ang tanong, ano ba ang paulit-ulit mong iniisip araw-araw? Kung ang laman ng isip mo ay puro takot, kakulangan at pagdududa, yun na din ang energyng dadalhin mo sa bawat desisyon. Pero kung sisimulan mong isipin ang possibility na maaari ring maging maayos ang lahat, unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagkilos mo. Hindi ito tungkol sa illusion ha. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa sarili mong mangarap muli. Ano pa kaya ang message mula sa mga angels? Notice the signs. Marahil napapansin mong may mga numerong paulit-ulit mong nakikita, may mga kanta na eksaktong tumutugon sa iniisip mo, may mga taong biglang nagsasabi ng salitang kailangan mong marinig, may mga panaginip na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala mo. Minsan may balahibo, barya, paru-paro o kakaibang pagkakataon na tila may gustong ipaalala sa'yo. Hindi kailangang pilitin ang kahulugan ng bawat bagay. Ngunit kung paulit-ulit itong dumarating at nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo, maaari mo itong gawing paalala na hindi ka naglalakad ng mag-isa. May gabay na tahimik na umaalalay sa bawat takbang mo at habang papalapit ang mga araw, hinihikayat kang mas maging mapagmasid kaysa mapag-alala. Dahil may mga sagot na hindi ipinapadala sa pamamagitan ng malalakas na pangyayari, may mga sagot na dumarating sa katahimikan, sa simpleng intuition, sa biglaang idea, sa taong hindi mo inaasahang makakausap, sa pintong kusang bumubukas ng hindi mo kailangang pilitin. Kaya kung may isang bagay kang dapat dalhin pagkatapos ng reading na to, ito yun. Huwag mong maliitin ang mga munting senyales na dumarating sa buhay mo. Minsan, ang isang maliit na paalala ang nagiging simula na napakalaking pagbabago ng direksyon. Patuloy mong gamitin ang mga regalong ipinagkaloob sa'yo. Ibahagi ang talento mo, palawakin ang kakayahan mo at manatiling bukas sa mga possibility. Dahil lang nakikita ko mas marami pang biyayang naghihintay kaysa sa mga bagay na inaalala mo ngayon. Magtiwala sa liwanag na gumagabay sa'yo. Hindi mo kailangang makita ang buong daan para makagawa ng susunod na hakbang. Sapat na ang isang hakbang na may pananampalataya. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko munang batiin ang lahat ng nanonood saan mang panig kayo ng mundo. Maraming salamat sa mga nanonood mula sa Pilipinas. Kung nasa Luzon, Visayas o Mindanao ka, maraming salamat sa oras na inilaan mo para sa reading na to. At isang special na pagbati rin sa ating mga OFW sa iba't ibang bansa. Maraming salamat sa inyong sipag
sipag at sakripisyo para sa inyong pamilya. Shout out sa mga nanonood mula sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Brunei, Thailand, Australia, New Zealand, Canada, United States, United Kingdom, Ireland, Germany, Italy, Spain, France, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland at sa lahat ng iba pang bansa na hindi ko man mabanggit ngayon. Maraming salamat din sa ating mga seafarer, healthcare workers, caregivers, engineers, teachers, office freelancers, business owners, content creators, students, stay-at-home moms, single dads, grandparents, retirees at sa lahat ng patuloy na lumalaban sa bawat araw. At isang special na yaka para sa ating mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa channel na to. Napakalaking inspiration ninyo. Maraming salamat sa inyong tiwala. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, gusto kong ipaalala na timeless ang reading na to. Hindi ito nakatali sa petsa, buwan o taon. Maaari mong balikan ang video na to anumang oras. Kapag pakiramdam mo ay kailangan mong makarinig ng gabay, inspirasyon o paalala, maaari mo itong panoorin muli. Minsan ang message hindi natin naunawaan ngayon ay siya palang magiging malinaw na message sa tamang panahon. At kung may bahagi ng reading na talagang tumimo sa puso mo, maaari mong isulat sa comment. Natutuwa akong makita kung paano magkakaiba ang paraan ng pag-resonate ng bawat isa sa inyo. Isa ring mahalagang paalala para sa kaligtasan ng lahat, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Kung may account na nagsasabing ako raw yun at sila ang unang lumapit sa inyo, mag-ingat dahil malaking possibility na poser or scammer yun. Ang official na contact information ko ay makikita lamang sa pin comment, description ng video o mismong profile ng aking official social media accounts. Kung sakaling nais ninyo ng personal reading o anumang service na inaalok ko, mag-video call muna tayo bago kayo magpadala ng anumang exchange energy. Mas gusto kong maging ligtas ang bawat isa kaysa magsisi sa huli. Huwag basta-basta magtiwala sa mga account na gumagamit ng pangalan o larawan ko ng walang confirmation. Inaanyayahan ko rin kayong bisitahin ang iba kong official social media accounts na nakalagay sa aking profile at description video. Doon ako nagbabahagi ng iba pang tarot readings, astrology updates, birth chart, education, spiritual guidance at mga bagong content na maaaring makatulong sa inyong spiritual journey. Kung interesado rin kayo, available ang aking mga energy charge at cleanse bracelet. Ang bawat bracelet ay inihahanda ng may intensyon at panalangin para sa iba't ibang layunin tulad ng prosperity at abundance, career at success, love at harmonious relationships, confidence at self-worth, protection at positive energy, emotional balance at spiritual support. Piliin lamang ang intensyon na pinakaangkop sa inyong personal na paglalakbay. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa Astro Luna Quest. Maraming salamat sa inyong tiwala, sa inyong oras, at sa pagbabalik-balik ninyo sa channel na to. Iling ko na maging mapayapa ang inyong isip, maging matatag ang inyong puso, at matagpuan ninyo ang liwanag sa bawat hakbang ng inyong tatahakin. Hanggang sa muli! Again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat at ingat kayong lahat.